Ka-coffee, nako, pinuri po yung naging move ni Pangulong Bongbong Marcos dito na ipaalis no itong floating barriers diyan po sa Philippine waters natin no ng isang professor, ng isang eksperto pagdating po sa international studies. Kasi pinupunta niya dito, abay nagpapadala ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos dito no. May message siyang gustong iparating dito sa China no at napansin po 'yan ditong mga eksperto na ito no, itong decisive action na ito. Yan, kung mababasa ninyo diyan sa inyong screen no, mula po yan sa PTV News. PBBM's decisive action on West Philippine Sea sends strong message to Chinese government, says international studies professor. Ibig sabihin, yung naging move ng ating presidente, nagpadala po yan ng malakas o strong, matibay na mensahe sa Chinese government. Yan po yung pagbasa o pagtiyak dito ng professor na ito ng international studies. Okay din ito ha, at least para hindi na lang tayo puro negative, no? Pero ang problema, hindi mo mababasa sa ibang media dito kasi positive ito kay PBBM eh. Kaya yung ibang media organizations, hindi nila susulat yan. Ito PTV. Maraming salamat sa PTV. President Ferdinand R. Marcos Jr. has sent a strong message to the Chinese government when he ordered the Philippine Coast Guard to cut the floating 300-meter buoys placed by the China Coast Guard of Scarborough Shoal, according to De La Salle International Studies Professor Renato De Castro. Yan yung eksperto na yan, ka-coffee. International Studies Professor ang nagsasabi na nagpadala ng matibay na mensahe si Pangulong Bongbong Marcos dito dahil sa kautusan niya sa Philippine Coast Guard. Kasi parang second day lang yan eh. Nung lumutang itong issue na yan, yung may mga lumulutang-lutang dyan na mga bakod na floating barriers, kinabukasan, pinagpuputol na po yan ng Philippine Coast Guard base po sa utos ng ating presidente. In a weekly news forum, De Castro stressed that the decisive action, pag sinabi mong decisive ka-coffee, parang ano ito eh, parang determined, no? Matibay o hindi pa iba-iba ng isip, no? Itong decisive action na ito ng presidente was telling the Chinese government about his strong political will. That's the, yan, maganda yan, political will to ensure food security for the Filipino people, especially for fishermen, and his independent foreign policy, which sent a chilling effect to China. Correct. Imagine na, kasi nung naputol na yung mga barriers na yan, nakapangisda na yung maraming Pilipino dyan sa Scarborough Shoal at 162 tons ka-coffee ng isda ang kanilang nakuha. Ibig sabihin, kung iaalaw lang natin yan, nabakuran tayo dyan, eh paano na lang yung supply natin ng isda? Eh, apektado, hindi makakapasok yung mga Pilipinong mangingisda. Ano ba yung pinapahiwatig natin lalo na sa ating foreign policy? Ito pa, ibang usapin pa ito eh. Bukod sa food security, no, sa foreign policy. Unang-una, pinapakita dito yung decisiveness ng ating presidente na in a matter of few hours, he made a decision despite the course of possibility that he would have an adverse reaction from Chinese Coast Guard. Correct. Kasi malay mo, masamayin ng China, no? Or kung anong gawin ng China sa pagputol ng mga buoy na yan o sa mga floating barriers na yan. Pero di dalawang isip dyan, ipaputol nyo na yan dahil sa amin talaga yan. At dyan nangingisda ang ating mga kababayan. Pangalawa dito, yung importansya na binigay ng ating gobyerno sa ating food security. Madaling mawawala ng trabaho sa Zambales, hindi makakapasok ang ating mga mangingisda. Part and parcel ng diet natin ang isda. Pangatlo, ang exercise ng tinatawag nating independent foreign policy. Yan po yung sinasabi dito ng international studies expert mula dyan sa De La Salle na si Sir De Castro. De Castro explained that President Marcos, without consulting with the governments of the US, Japan, and Australia, displayed his independent foreign policy as he made the decision to confront the Chinese Coast Guard's maritime expansionism. Okay, correct. Huwag ka na mag-consult. Definitely hindi na. Dapat nga independent tayo. At hindi naman talaga nag-consult yung ating presidente dito ka-coffee sa China, sa Amerika, no? Sa Australia o sa Japan, eh, pinaputol niya na yan. Kasi naging mabilis nga yung action dito eh. Parang kinabukasan lang agad eh. Naputol na agad yung mga barriers na yan dyan sa Scarborough Shoal at magandang move yan. Maganda yung naging kinalabasan nito ka-coffee, no? At supported dyan. At dyan si Sir Gibot Teodoro na nagtatanggol sa Pilipinas. Sumabay pa yan sa mga sa budget hearing dahil si Robin Padilla, sabi nga, tayo yung nagpo-provoke eh. Si PBBM, sumagot na, hindi tayo nagpo-provoke. No? Pinaglalaban lang natin yung ating teritoryo. Sinasabi naman ng China, huwag magawa ng trouble. Biruin mo ha. Yan yung mga palitan ng mga argumento. Basta di ko na iboboto ang Duterte at iba pang kasamahan niyang pro-China, sabi ni Melski. Zeldra Valdez, PBBM lang sa kalam, ngayon lang nagtanggol sa bansa para sa mga Pilipino. Simply Tokis Vlog, yan, sagot po ito ni Ilocana ka na. Ako kasi,
nalalabanan na ang PRC's CCP, no? Guys, please like now na. Sabi ni Ilocana ka na. Thank you sa suporta mo, Ilocana ka na, no? Gusto lang makakaya ng ebidensya ni Franz Castro para magamit nila against BP sa 2028 elections. For sure, kung tatakbo yan sa pagka-presidente si BP Sara, ibabato talaga yan nila ito, confidential funds issue na ito. Grabe po ha. Pa-shout out po sa akin, sarap ng coffee nyo. Saludo po ako sa inyo. Salamat po kay Verna Godornes, sir. Ma'am, sorry. Thank you ma'am ha sa panonood sa atin. Anyway, grabe ha, nakaka 38 minutes na tayo ka-coffee ng kakadaldal. Mayra Gonzaga yan, spokesperson daw po si Robin ng China. Alright, sige. Ako'y pansamantala magpapaalam muna sa inyo ka-coffee kay Jolene Ortozuela, kay Ma RGE. Happy viewing po sa inyo. Noralinda Sayuno, shoutout po sa inyo. Lucila Bautista Secolyes, kay Delma Centino, Veloria, Felipe Picardal, kay Danny Bachelier. Shoutout po sa inyong lahat na sa Facebook. Sa mga hindi ko na shoutout, pasensya na kayo ka-coffee, no? Kung hindi ka pa naka-follow, click lang po yung follow sa Facebook, click lang po yung like, wala po yung bayad. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po yung subscribe, libre po yan. Huwag yung join, kasi pag join, may bayad dyan ka-coffee. Available po yung ating mga ka-coffee merchandise. Halimbawa ito ha, Will You Be My Ka-Coffee? Available po ito. Kung interested kayo, i-message lang po ako sa aking page, ka-coffee, no? At doon tayo mag-usap ka-coffee. Half po ng profit natin, nakikitain natin dito, ay mapupunta po sa ating charity fund na ginagawa natin sa ating mga humanitarian activities. Maraming salamat ka-coffee sa inyong suporta, walang sawang suporta. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Paalam po sa inyo. Bye-bye.